Mas masarap tumambay sa labas pag ano pag umuulan. Diba? Yung Ondoy, ito yung lumang bakod. Yung Ondoy lampas dito. Habagat lampas dito. Rescue. Kaya yung mga bahay may mga taas yan. Ops! Kamusta mga bossing? Papakita lang ako ng konting clips kung anong itsura dito sa amin pag bumabaha. Pakita ko sa inyo yung motor, kung ano nangyari doon. Yung Honda Wave. Mas masarap tumambay sa labas pag ano pag umuulan. Diba? Bili tayong gardenia tala. Meron na ako sa bahay. Bibili lang ako. Sumama na ako. Kagi, ayoko nga lumayo May bangka pa ron, no? Alam, saan pa tayo? Thank you ta. Bili silang tinapay. Ako dito muna ako. Libre swimming dito sa amin. Pa-refill. Si Kuya Mark, tulog. Sa kabila. Sa kaninong motor yun? Ang lupit ng technique nun naubos na. Ayan Paul! Hoy! Ayan dapat kumakaway ka. Kasi sayang yung pagkakataon natin dito Ayan Ayan nasa taas sila. Ayun, nakakalit ko kalakad-lakad dito kung ano tinatamaan ko Kurt! Dapat pala hindi na tayo doon nag-celebrate. Dati. Dapat dito na tayo nag-celebrate ng binyagan Asquere Pahin na kapatay ngayon, naubos nga Masarap? Sayang naman yung konti nating pagkakataon. Bukas wala na to Pumunta na 11, may mga tao Hindi, masaya nga sila dun May mga kanak daw, may mga kanak. Diba? Para lang tayo naglalaro dito. Yung? Sige, kukunin namin. May souvenir pa kami kasi mga ninong kami. Mamaya kukunin ko yun. Banda ron, sa leeg na niya. Ito ang tricycle. Lumubog na yung tricycle. Ayan. Ito kasing street namin. Katabi ng creek. Pag umapaw yung creek. May rabbit. Wala na, rabbit. Rabbit, po tawag namin sa daga, rabbit. Binasa ako na tong cellphone ko, mga bossing. Wala, galing ako dun Ayan Red Horse. Sino Red Horse? Red Horse nga ba ito? Red Horse nga. Pasok na ako. Pinapababa ko lang kasi papasok rin ako Bawal sa amin umabsent. Yung creek, doon sa dulo, creek yun. Kaya umapaw na. Yan. Ayan, sumisilip na yung wave. Yan po yung bakas ng tubig. Etong si Honda Wave ngayon, kesa ipakilo ko, parang kasi pumapasok sa isip ko Ganun yung mga biro, ipakilo mo na yan. Hindi, inaayos ko siya ngayon. Na-change oil ko na pero hindi ko kasi ma-focus. Tsaka ayan, hubad siya. Tapos yung gas tank nito, kalawang na susubukan kong sukaan. Suka po yun, pambanlaw. Ayan siya, 2 linggo na mahigit nakakalipas. Ayan pa yung bakat ng baha. Yan, bakat ng baha yan. So lahat to lumubog, pati yan. Ito syempre inakyat ko ron sa bahay. Late kasi ako nagising huli na, mataas na. Yan, nakita nyo na ganun po sa amin. Ganun dito. Itong part na to kasi mataas, na sa amin bababa. Sahod namin yung mga tubig. Pag umapaw na yung creek, yan, kaya lang bumabaha sa amin kasi umaapaw na po yung creek. Creek yun papuntang Manila Bay.
creek na maliit, makipot. Pag umapaw, pati yung lugar namin nagiging creek na rin siya. Dati pa naman ganun sa amin since birth po ako. Sobrang sanay na ako sa mga ganong sitwasyon. Sa mga hindi po nakakaranas ng baha simula pagkabata, na nagsitanda na sila ngayon, di ba? Ang tingin nila sa baha is dumi. Sobrang dumi, kadiri, na sakit ang dulot basta nakakita sila ng taong nasa baha, taong nakalubog, taong nag-i-enjoy. Dami ko nababasa eh. Babash ka niyan pag nakita nila nag-i-enjoy ka sa hindi naman po lahat. Kaso ang daming comment sila oh. Kasama ko po sa trabaho. Ayun, saan ako? Ayan, naaadiri para sa karamihang walang experience po sa tubig baha. Yung mga taong nakikita nila na nasa baha. Nag-post nga ako nun eh. Yung nasa baha ako, tapos lumilibot-libot ako sa amin. Yung mga kaklase ko, ingat, ingat. Uy, thank you sa mga concern sa comments. Ingat daw at baha. Ay ano ba yung mga sitwasyon pag baha na iniiwasan mo? Di ba kuryente? Pag mayroong kuryenteng nahulog sa tubig, edi ano pa ba? Ngisay po. As in leptospirosis nga yun. After baha, after lusong mo, may sugat ka man o wala, pag ikaw nilagnat, punta ka ng hospital. Nagagamot naman kasi yung mga initial findings, mga initial reactions po ng leptospirosis sa katawan natin. Gagamutin tayo ng doktor. Kasi naririnig ko dati yun. Nasa emergency ako, puro papuntang lepto yata yung kaso ng mga ipinapasok na pasyente. Baha sa amin. Oh, dito, pasok kayo. Tapos narinig ko, buti pumunta agad kayo. Mahirap nang gamutin pag lumalayan. Yan lang naman, pinakita ko lang sa inyo yung baha. Sitwasyon sa aming nayon tuwing tinatamaan ng bagyo. Pag walang bagyo, pag wala dito yung bagyo sa Metro Manila, hindi tayo na tumbok, wala pong baha sa amin. Yung baha nga na yun, parang ilang bang taon? 3 years ago, yung ganung baha. Oo, nung unang bili ko na yung sniper, yun eh. First year na ito nagkabaha. Second, wala masyado. Pangatlong taon na ito, basta ganun naman, hindi naman taon-taon. Tsambahan yung lahat ng bagyo sa isang taon tatama po sa amin at babahain kami. Alisto pa rin. Kahit hindi papasok yung bagyo sa Metro Manila, alisto pa rin sa mga ulan. Alala ko nun, himbing ako nun eh. Hindi ako nagigising sa ulan, hindi talaga. Naka-silent pa yung telepono ko. Tapos mini-message na pala nila ako. Ayun pa pala, di ba naiahon ko na yung sniper. Naiakit na namin sa bahay. Sabi ko, kung aabutin ka, tatanggapin ko na lang. Ganun naman sa buhay. Tatanggapin mo na lang kung ano yung mangyayari. Kasi nung inakit namin yung sniper sa bahay, umabot na rin. Umaabot na rin sa goma ng gulong doon sa taas mismo na pinag-akitan namin sa bahay. Kinukwento ko yung baha, hindi naman yun yung itatanong ko. Kasi kaya ako nag-video magtatanong din ako ano ba yung no plate, no travel? Ano ba yun? Naalagay kasi, pagbigay ng resibo, madilim na naman dun sa amin ganun talaga mas maulan yata sa mga part ng papunta ka ng dagat. Tas banda rito wala na. Minsan inch by inch lang yung pagitan ng ulan na yan. May ulan dito, tas pag hakbang mo rito wala nang ulan, tuyo na. Sobrang lapit na. 1 inch lang. Hindi, ganun talaga minsan. Konting abante mo lang, nagkapote ka, wala na palang ulan, hubad ka ulit ng kapote. Irit pag hindi ka naghubad ng kapote mo, tapos wala namang ulan. Yan, no plate, no travel. Simula mga motor ng 2023 na January. Kung ganun yung edad ng motor mo January 2023, kailangan kuhanan mo na raw. Tapos nakalagay 15 days after nung sales invoice.
Ang bilis. Confidence sa LTO na marireleasean kanyang agad ang plaka kapag ano, nabili mo yung motor. Try mo, asikasuhin mo agad, huwag mong pabayaan. Tapos sabihin mo, sabi niyo 15 days eh. Eto na ako, bakit wala pa? Tama po ba ang pagkakaintindi natin? Meron kasing apat na ano dun eh, apat na instances daw. Yung una, pag sira na yung plaka mo or nawala, replacement, ganun, meron kang ay allowed ka mag temporary plate. Tapos pangalawa, yung mga lumang kotse raw, vintage. Tapos pangatlo, yung mga kotse. Tapos pang-apat, nasa pang-apat naman tayo eh, motorcycle owners. Nalilate na ba ako? Try ko i-limit ulit yung ano, third gear nang wala ang top box. 97 talaga siya. Wala na oh, fourth gear 97 po. Ulit-ulit ako no. Okay lang naman yun. Sinasabayan pa na ako ni Bossing Raider. Idol. Semi lang naman yung pagmamadali ko ngayon. Pasok na pasok pa po ako sa time limit. Buti hindi mo ulan sa part na to. Na mga sir, mga bossing, baka lang kasi mali yung pagkakaintindi ko. Bakit ko pa ba iniintindi? Wala naman akong problema na sa plaka ko. Sa atin lang lahat, sa inyo po. Baka nakakalimutan na natin na yung plaka natin nandun na. Puntahan natin dun sa ano, branch na LTO natin, saan nirehistro to. 15 days from the release of the sales invoice of your motorcycle. Yan lang ang araw na allowed kang gumamit ng temporary plate. May pattern doon kung ano yung itsura ng temporary plate. Pattern ng mga kasulatan. MV file, something like that. Thank you, sir. Ano kayang tulog dito? Ay, first gear. Ganun lang yung tulog ng tambucho. Tinatanong kasi nila yung muffler ko. Wala po, stock lang to. Morning. Dito nga ako. Minsan ayoko kasi ng dikit na dikit eh. Kung may choice pa, ayoko lang ng dikit na dikit yung pagkakalagay. Ito lang ulit, pasok, trabaho muna ulit. O paano, hanggang dito na lang muna. Salamat!